Naranasan nyo na ba yung hindi nyo alam kung kaliwa o kanan kasi naliligaw na kayo? Akala nyo ba malungkot yun? Para sa akin, yun ang pinakamasarap na pakiramdam sa pagmumotor. Yung hindi mo alam kung kaliwa o kanan, kung dead diretso ka, kung babalik ka ba, kung sasalubungin mo ang ulan, kung tatakbuhan mo yung ulan, kung o-overtakean mo to sa kanan. That's the joy of riding. I just want to ride. Wala akong pakialam kung kanan o kaliwa yan. Basta wag lang akong papasok sa one way. Yun lang naman yun. Kaliwa kanan, it doesn't matter. Kanan. I am riding. And I'm happy. Pantanggal ko to ng stress ang mag-aksaya ng gasolina. 63 pesos per liter ang 91 octane Shell Fuel Saver gasoline. Nagkarga ako ng 6.4 liters ngayon at uubusin ko lang yon sa kaliwat kanang pagra-ride. Kaliwa kanan, diretso. We'll see. Masasagot ko yan pag nag-green ang stoplight. This is the joy of riding. You just ride because you have fuel. You just ride because you wanna ride. Ganun lang. Ayun, oh, kung may scooter nga lang sana ako, di ba, mas lalo na layas ako ng layas. Scooter or kahit anong yung mga yan, mga gas and go na mga simpleng maliliit, matitipid sa gasolina. Nako, kung meron akong Honda Beat ngayon, nako, di. Kanina pa ako madaling araw wala, mamayang gabi na ako uwi. I'll just gas and go, gas and go, gas and go. Bakit nga ba nakaka-relieve ng stress ang riding? Siyempre kasi pag riding ka, nakafocus ka sa riding mo. You want to survive. So yung buong 100%, buo na 100% pa. Yung 100% attention ko is nasa how I will ride my motorcycle. I'm not distracted. I'm very much focused. Magigreen na to, dumiretso tayo. Ayan, yun ang naisip ko, ang dumiretso. Meron ditong eskinita, kaliwain natin to. Dito pinapatalon ko yung bike dito yung mountain bike. Octavia, hindi natin kayang tumalon doon, masyado tayong mabigat dalawa. Bumibigat na uli ako. Nag-gain ako ng weight kakakain. Dito walang question kaliwa to kasi one way to ayan. Unless gusto ko maging kamote para dumami ang views for the views. Dito wala rin akong choice kundi kanan, Ayala tayo. Tabihan natin tong mga scooters. Today is a holiday, Monday today, 26. Iniisip ko kanina magbibisikleta na lang ba ako
or magbibisikleta muna tapos saka magmumotor, or mamamasyala lang ako gamit si Lucy yung Vio, sasama ko yung anak ko, magmi mini road trip kami, kakain kami somewhere siguro sa punta kami ng Marilaki, kakain kami doon or magmimerienda, whatever. Right now actually hindi ko rin alam kung anong gusto kong gawin at kung saan ko gustong pumunta. I just want to ride. Ito na yun, ito na yung kaligayahan ko. Umaandar kami ngayon ng motor ko dito sa Ayala. This is it. I'm very happy with this. 2-1, wag na natin pilitin. Abutin tayo ng red. Yun, beating the red light. Si Loco. I mean, eto, tanggapin na natin sa hindi pero talagang ang the great numbers, yung malaking numero, malaking bilang ng mga kamote sa daan ay mga scooter riders. Tanggapin man natin o hindi, aminin man natin o hindi, napakaraming scooter riders ang kamote sa daan. Sunod pa dyan ang mga underbone, kasi mas marami ang numero, mas maraming bilang na naka-scooter so ang problema sa mga naka-underbone, ang underbone kasi mas malaki yung kamote moves. Ang underbone kasi mas malaki yung percentage ng kamote sa kanila let's just say, sabihin natin, I'm just giving you a very exaggerated value. Let's just say sa lahat ng scooter riders, 80% sa kanila kamote. Sa underbone, most likely mga 95% ng mga naka-underbone ay puro lahat mga kamote. I'm just kidding. I'm just kidding. Pero aminin ko, ako sa sarili ko nararamdaman ko, kung may underbone siguro ako ngayon, baka kamote rin ako. At kung mas lalo akong kamote, kasi kamote na nga ako Ngat kung meron akong scooter, baka lalo na rin akong naging kamote. Sabi ko pa naman kanina, no hataw day to day. Hindi tayo hahataw, hindi tayo uupak. Pero nakakita ng buwelo. Wala, yun kasi yun yung isa sa mga negative niya, may counter may countdown, tapos ikaw yung nasa unahan ng linya, tapos libre. Bakbak. Painitin ang preno. 3, 2, 1. Tama na. Today is chill day. Chill day ang puta. Sabi ko mag-chill ako. Hinintay nila mga kasama nila. Pag nakakita ko ng ganyan, naalala ko ang anak ko. Kasi my son is 13 years old. He's riding a fixie and he's a really good cyclist and sumasali siya sa mga drag sprints. He's practicing yung mga sustained sprints. Hindi pa lang kami nakakapag long ride ng anak ko kasi wala pa kaming oras na mahaba-haba so but yan, naalala ko yung anak ko dyan, dalawang yan. Yes, Octavia, yes, we are going to chill. Yeah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, talaga this is for real. We are going to chill. We are going to chill. 30. We are going to chill. Okay, sorry. Okay, sorry. Wala siya sa mood bumanat. Nagbabag down sa primera. Puno naman tayo ng gasolina. Ayan. Where should we go? Akyat?
McKinley. Akyat, McKinley, akyat, McKinley, 15 seconds to, okay, akyat, okay, McKinley. Abot ba tayo sa stoplight ng McKinley? Abot naman siguro. Abot naman siguro. 4, 3, ano ba yan? 12, akala ko. Malabo na talaga ang mata, hindi dala sa salamin. Hindi ko nakita yung 1, okay, 5, 4, pasok na pasok. McKinley, okay. Anong gagawin natin sa McKinley? Saan tayo dediretso ng McKinley? Di malamang BGC. May lubak ditong malaki. Dapat pala mamaya pa ako pupunta ng BGC kasi hinihintay ko mag-open yung Moto Market. Well, kasi nga hindi nga ako payagan ni Mrs. na bumili ng scooter for unknown reasons. Kahit nga e-bike ayaw niya eh. Meron akong ginawang video dyan, ipapublish ko na lang. So yung inipon ko, bibili na ako ng riding gear. Ang hindi ko naman alam ngayon bibili ba ako ng bagong helmet, bibili ba ako ng bagong boots. Kasi definitely hindi ako makakabili ng sabay. Kulang yung inipon ko. Magkano ba ang inipon ko? 10,000 lang. Wala, hindi yun pwede ng helmet saka boots. Pang down payment ko dapat kasi yun ng scooter eh, o kaya ng e-bike. Regarding scooter and e-bike, ang hirap talagang kasi hindi talaga ako makahanap ng magandang deal ng second hand na scooter. Lagi akong natatakot at kinakabahan. Ngayon kung brand new, magda-down naman ako, tas matatali ako sa installment or financing ng ilang taon. Kung gusto ko naman ng medyo mura-mura, e-bike. Yun nga lang, yung mga naranasan ko sa e-bike, tsaka yung mga kakilala ko naka e-bike, tsaka yung kapitbahay ko mga naka e-bike, ang problema talaga yung charging. Hindi katulad ng isang scooter, pwede ako maggasolina anytime. Pag nawalan ako ng gasolina sa liblib na lugar, pwede ako maglakad, magdala ng bote ng coke, mag-refill sa isang gasolinahan. Pwede kong itulak yung motor ko, i-refill sa gasolina. Ang e-bike hindi mo pwedeng gawin yun eh. Pwede kung may pedal, ipe-pedal ka na lang hanggang sa makauwi. Pero di ba, ang hirap mag-isip. Akala ko dati ang problema pera. Nung nagkaroon ako ng pera, puta, hindi naman ako makaisip ko anong bibilhin. Hanggang sa yun na nga, hindi na nga ako pinayagan ni Mrs. For whatever, abangan nyo yung ginawa kong video tungkol dyan, kung bakit ako hindi pinapayagan bumili ng scooter at saka ng e-bike. Pero naka big bike ako. So mag-isip na lang tayo ng riding gear na lang, kasi kailangan ko na rin naman ng bagong boots. Actually yung priority ko is boots. Itong helmet naman, nagagawan ko pa ng paraan para hindi siya lumuwag. Yun nga lang, hindi talaga siya safe eh. Pero mamaya pa tayo dito kasi hindi pa open naman ng Moto Market eh. Mamaya pa mag-o-open yun eh. So saan tayo pupunta? Saan tayo iikot? Let's go to Pasig. Naku, hindi rin pala pwedeng pumunta ng Mandaluyong kasi holiday, so baka sarado ang Yamaha. Gusto ko sanang silipin yung, tagal ko nang hindi nakakasilip sa Y-Zone, kahit hindi naman talaga ako bibili ng Yamaha.
Sige, basta yun, tumbukin natin Pasig, tapos Ortigas Ortigas Avenue, yun yung tutumbukin ko, Ortigas Avenue. Tapos kung anong madaanan ko in between, bahala na. Tapos kung Ortigas Avenue, syempre ang bagsak ko nun, iikot ako ng Sumulong, Antipolo, Sumulong, tapos pauwi Marcos Highway. Pwede. Okay, let's see kung yun ang gagawin ko. Lady Rider, mukhang papasok to sa opisina. Okay, change of plans. Sundan natin to. Tingnan natin kung saan si ate pupunta. Okay, magpa-park na siya. Wag na lang. Wala ka pa naman makikita ngayon sa BGC kasi mga tulog pa mga tao. Hindi pa open ang malls, so wala pa mga namamasyal, wala ka pa masa sightseeing. And it's a holiday, so malamang mga iba ay nasa out of town, nasa long weekend nga pala. Kaya pala walang tao ngayon sa Metro Manila kasi long weekend, lahat nagsilabasan ng Metro Manila. So ibig sabihin mamayang gabi lahat sila babalik. Traffic na naman. Mali pa ako na. Doon tapat tayo eh. Ikot tayo doon. Okay. Pwedeng kumanan dito kahit nakastop, basta with caution. And there's the bridge. Ano bang pangalan ng bridge na to? Nalimutan ko na. Basta ang tawag ko dito is Taguig Mandaluyong Bridge eh. kasi siya yung dinadaanan ko papuntang Mandaluyong coming from BGC. Ano pala? Ang tawag ko pala dito is BGC Mandaluyong Bridge. That's uptown, wala pang tao. Again, long weekend, walang tao sa Metro Manila, lahat nasa labas. Ay naku, yung long weekend na yan, hindi ko naman napakinabangan. Pero it's okay, hindi ko napakinabangan yung long weekend kasi trabaho. Nag official business travel ako ng Friday.
Di ba holiday? Kasi yung Friday na yun, panggulo yun eh. Dapat ang holiday talaga 21. Inilipat ng Friday. So, di ba? Kung mas maaga sana dineclare na holiday yung Friday, di baka nag-iba yung schedule ko. Pero wala eh, na-schedule na. So, nag-travel ako, official business travel, Friday. Tapos Saturday, yun, work sa branch namin sa Calapan, training. Trainer ako, yun. So, and then Sunday, eto yung kahapon. So, yun, medyo pahinga ng konti kasi family day, husband daddy duties. Medyo nakakapagod nga lang kasi ang dami naming inayos na bisikleta ng anak ko. And then ayun. Eto ngayon Monday, holiday. So ngayon lang ako makakalabas-labas, makakapag-relax. Pero kailangan kong bumalik agad mamaya kasi magluluto pa ako sinigang. Request ng anak ko. Ang lapad naman kasi nito. Ay, la 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 la. Hindi ko siya malusutan. Hindi na ako makalusot dito kasi bike lane. Mamaya yun yung paglibre doon. Ilagay pa rin natin sa lugar. Yan. Oh, nasa linya ako kanina. Nasa linya ako. Anyway. So ngayon kailangan kong bumalik ng maaga kasi nag-request ang aking dalaga ng gusto doon niya may sabaw. So pagluluto ko siya ng favorite niyang sinigang. Tapos may request din yung bunso ko na may gagawin kami sa kanyang sa pagbabike. Magbe-video kami. Tapos ano pa ba? Si Mrs. may request, malamang mag-grocery kami. Taas mamayang gabi, mamayang hapon, kailangan ko magtapos ng para sa trabaho para bukas. Kasi importante yung trabaho bukas, anak ng tinapa. Hindi ko na-enjoy yung long weekend. Kung rider ka at nakakita ka ng long weekend, di ba? Isa lang ang katapat nun. Long ride, long weekend, long ride. Naku, kung saan sana tayo makakarating nun. Wala pa mga tao dito. Dati tambayan to. Yun nga lang, dito kasi ang hahaba ng stoplight. Ang tatagal. Ang tatagal ng stoplight. Hindi ko pa masyadong na-explore tong lugar na to. Paminsan-minsan lang ako makapunta dito. Yun, pagbibisitahin ko lang yung Y-Zone Yamaha. Ang delikado kasi dito may pagka-notorious yung ibang mga enforcer dito. Hindi ka pa nagkakamali, hinuhuli ka na. Sa Makati naman iba. Sa Makati huhulihin ka kahit wala kang pagkakamali. And to be fair, kahit sa ibang lugar may mga ganun din. Sa ibang lugar merong huhulihin ka tapos saka ka palang hahanapan ng violation kapag tumigil ka na. Eto, this is based on experience ha. So hindi naman sa binabadmouth ko ang mga cities in Metro Manila, pero Diyos ko, huwag na tayong maglokohan, di ba? Since 1995 nandito na ako. Ang dami ko nakitang kabulukan ng sistema dito sa Metro Manila.
Huwag na tayong maglokohan. Pero yun lang naman, I'm just making fun of it na yan, di ba? May kanya-kanyang may kanya-kanyang ugali yung mga lugar. So ang experience ko dito sa Pasig, hindi ka pa nagkaka-violation, hinuhuli ka na. Parang nabasa nila yung isip mo na magva-violate ka ng traffic rules. Sa Makati naman, huhulihin ka kahit wala kang pagkakamali. Ayun lang, wala tayong choice. Pag ito biglang kumaliwa ang signal, kakaliwa tayo dapat kasi nasa kaliwa tayo eh. Mali pala yung position ko, dapat dire-diretso. Sana sabay silang mag-green. Sana sabay mag-green. Ay, Sheridan na pala to eh. Dapat pala talaga kumanan ako sa Sheridan. Kasi mas marami akong may ikutan dun eh. Ito, diretso na lang natin to. Alam ko bagsak nito, ano rin eh. Anyway. Saan ba yung hinuli ako na wala akong, na saka pa lang sila nag-isip, Pasay pala, Pasay. Hinuli ako, pinara ako. Tapos nung kausap ko na, hinihiti ko, eto, pag ina-apprehend kayo, pag pinara kayo, hinuli kayo, yan, sabay. Huwag nyo yung tatanong kung bakit. Hayaan yung sila magpaliwanag kung bakit kayo pinara. So hinihintay ko magpaliwanag yung enforcer. Wala siyang masabi, nakatingin lang siya sa akin. Tapos, sir, morning po. Tapos awkward pause na. Sabi ko, okay. Para sa, nakatingin ako sa kanya, hinihintay ko paliwanag niya kung ba't niya ako hinuhuli. Tapos tingnan niya sa sasakyan ko. Ang dala ko nun si Sofia, yung race car ko. Ng teteng talaga oh. Ito tanga. Yan, kwento kasi ng kwento. Dapat kakanan ako dun. Open ba? Big bike shop. Ba't may doon? Ngayon parang ngayon ko napansin. Open ba? Open? Is it open? It's open! Ha? Ilang city po? 400. 400 city. Sige.